Hindi. Hindi ko nga alam na may kaso ako. Nahuli lang ako noong 2023. March 2023. Hindi ko alam eh. Ako, kung saan ako pumunta, nag-upload pa ako. So, ngayon lang talaga nagkaroon ng pagkakataon na binuhay sa pamagitan ng influensya ng Yung kaso pinahid sa Quezon City, kung ako nasintensya doon, 20 years yun. 20 years. Acquitted ako doon. Sa haba ng panahon, naging legal pa ba yung passport? Yung? Binuhay nila? Kaso sa habang panahon, nag-upload ka pa, Oo, kasi nga, yung kaso na-archive eh. Pinahid nila yun, pero na-archive yung kaso. Ay, si ano pala to? Si Maui. Si Maui. Hello, Maui. Pero sir, Mau. yung kaso na yun, available. Hi, Mau. Oo. Yung ano no, yung kaso, yung nasintensyahan ako sa Municipal Trial Court doon sa Pampanga at pwede naman siyang i-apila sa RTC. From first level court to second level court. Hanggang sa pabalik na yan. Oo. At sabi ko nga no, hindi ito ano no, hindi ito dahilan para ako yumukod o lumukod sa kanila no. O maging ano no, sunod-sunuran sa kanila. Ang inyong agent ng bayan patuloy na makikipagsabunutan sa kanila. Lalaban, sir. Laban, sir, laban. Nagkaroon tayo kayo ng konting aberya, no? So, ano nangyari, sir? Alam nyo, nakakalungkot, ano? Kasi, dito pa lang, mukhang talagang umabot na yung kapangyarihan, ano? Ng Bangag Administration. Saan pa naman kayo nakakita na itong EDSA Shrine ay para lamang daw doon sa mga dilawan, sa mga ano no? Kung ba mayroong nakalagay na Benigno Aquino dito sa EDSA Shrine? So, sir, yun yung sinabi nila kanina, yung mga guard na nakausap mo. Oo, kanina yun yung sinabi sa akin ni Kuya na tinatanong pa siya kung BDS ka na ano yan ba naman ano Kailangan pang itanong. Yan, kailangan po bang ano sabi ko nga dito kaya kami nandito ay upang magnilay-nilay ano magkaharap-harap ng mga kapwa ko Pilipino at mag-alay ng panalangin para sa kapakanan ng ating bansa. Kung yung pa yung karapatan na yon gugurgurin pa masyado naman atang hindi halata. Di ba? Matapos nyo akong pakulong kahapon tapos kayo naman kaharapin nyo ako dito sa exercise. Kung wala akong pampiyansa kahapon naglibas na ako ng rehas. Bakit na lang laging handa? Ano yun? Diktador na pagkulong yun kasi may appeal pa naman yan, sir. Oo, hindi. Kasi yun, Naglaps na ba? pagka nakapiyansa kasi ako, no? At natapos yung kaso dahil hatol ka na, di ba? So, So, yun. pwede na pa mag-appeal. Oo, naka-appeal naman. Naka-appeal naman. Nag-ano kagad kami, nag-file kagad kami ng manifestation na mag-aapila. At pinayagan naman ako ng korte. Fairness naman doon sa korte. Hindi naman yan ang last judgment. Ay, hindi naman, oo. At ito, hindi pa naman po, hindi pa naman pinal. Katulad na ni Senator Jinggoy Estrada. Hello, shout out kay Senator Estrada. Best friend. Convicted na, sir. Nakapag-service. Oo, shout out na. In fairness naman, kahit convicted sa lower court, itong si Senator Jinggoy Estrada, may karapatan pa rin naman siya na ipaglaban yung kanyang mga karapatan. Kaya inabil niya, yun siya. Appealable pa yan. Bagay niya. Naka-apila siya. Katulad ko, naka-apila pa. Kaya yung sinasabi na nasira yung kredibilidad, kayo lang nagsasabi ka, yung mga naninira. Kailanman hindi masisira yung kredibilidad ko, lalo na kung patungkol doon sa 5 litrato na nakita ko at doon sa salaysay ng confidential informant. At ito nga, blessing in disguise, lumabas itong si Miss Cathy Binag, at kahit pa paano vindicated tayo na itong si Bongbong Marcos at mga kasama ay talagang sumisinghot ng cocaine. Sumisinghot siya ng cocaine, ng white powdery substance. Ako bilang alagad ng batas,
hindi ninyo ako matatakot. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hustisya ako, kayo mga adik, ha? Mga pangag kayo. Kailanman, hindi nyo ako po pwedeng takutin. Hindi pwedeng magkabaliktad ang mundo. Kayo yung gumagawa ng illegal, kayo yung nagpapasama dito sa bansa. Ako, ginurgur ako dahil ako'y nagpapatupad ng batas ng tama. At yan sir, ang punto na yan, no one is above the law. Tama. Kung ako nga hinaharap ko, totoo man o hindi yung mga binabatong kaso sa akin, hinaharap ko kahit akong mag-isa lang. Makita nyo naman, dumating ako rito, sa lawal ko lang ang dala ko. Kasi sir, nakakapagtaka eh. Ikaw, gumawa ka lang ng pre-ops. Merong confidential informant talaga. Pero itong labas ni Miss Cathy, Yan pag talagang pangalan nila yung binabanggit, hindi nila kayang kasuhan. Kaya nga sinasabi ko, no, asa na ang motopropyo ng PNP, ng NBI, ng PIDEA. Diba? Ito na nagtutubilat na yung Kung ako, kung panahon ko yan, at ako yung yung nandun pa ako sa PIDEA, na heavy na investigation, masusumpi na ko yan. Masusumpi na ko yan. Halika, kunan nyo nga ng statement yung katibinag na yan. Lahat ng ituro niya dyan, imbitahin. Diba? Yun ang mangyayari. Pero sir, Bakit nga yun parang wala nang motopropyo? Wala silang wala pero sir, tanong ko bakit parang nabitingin tayo sa katahimikan ngayon ng gobyerno? Hindi sila... Dahil sa pera, ay yung nga ang pinagtataka ko. Bakit itong pagtitipon natin na ito, bakit tayo paaalisin ng pare dito sa EDSA Shrine? Bakit? Magkano ang dahilan? This is a public place, sir. Magkano? This is a public place. Kaya nga, sinabi ko nga, ito ay dineklara na ng National Cultural, di ba? Commission, na ito ay shrine. Di ba? Kung nga yung mga rugby boy, yung mga dito, yung mga Lilimos, andyan. Samantala tayo, ano ba ginagawa natin? Sabi ko nga, dito lang. Ako ay tinatagpo lang, kinikita ko lang yung mga mga kaibigan doon sa sa social media, nagtagpo-tagpo rito at dito nag-aalay ng dasal. Kahit magkakaiba ng relihiyon, kahit papaano sama-sama na nananalangin at nananawagan na magkaroon na sana ng kaliwanagan yung pag-iisip ng administrasyong Marcos. Diba? Yun wala naman tayo sinasabi ibagsak ang administrasyon, wala naman. Hindi naman natin sinabing ibagsak yung cocaine. Wala naman. Di ba? Sir, pag binagsak ang cocaine, sumabog yung sir. Lahat tayo kasingkot. Oo, ayun na, di ba? Yung sinasabi nga ni Cathy na talagang natutuyo dito, di ba? Kagaya yung sa araw ng Kagitingan. Yes. Noong April, di ba? April 9. Tatlong national anthem ng Pilipinas, Amerika at saka ng Hapon, yung dinugtog. Nakasaludo pa, di ba? Habang merong natuyo si Paul, hindi naman 25 minutes to be exact. Yun. Mula pagbaba hanggang punasan, 25 minutes, 18 seconds. Oo, kaya yun kitang-kita nyo nandito talagang kumbaga sa talagang yung sinasabi noong eyewitness, na siya ay natutuyuan ng pulburon dito sa ilog, talagang nag-manifest. Nag-manifesto noong araw ng Kagitingan doon sa Mount Samat. Doon sa habang sineselebrate yung wreath-laying ceremony. Kaya dito hindi biro yun. Kaya nga kung sasabihin natin ay hindi, sipon yun. Ano yan? Presidente, uhugin? Ganon? Sir, kaya pala mahirap ang trabaho niya kasi ang hirap mag-timpe, no? Dami, lamang tawas yung ilog habang sumasaludo. Kaya nga Kailaliman na ng ilang araw. Hanga na sana ako doon sa pagsaludo niya Talagang snapping, di ba? Kaya lang, benato yung sipon. Kaya ka sir, pinaiwan. Di ba? Biruin nyo, no? Paano ka lulusot? Nakikita. Di ba? Saka bakit ngayon, meron tayong mga cabinet secretary
na hindi na mapigil ang pagkiwi. Aroy, di ba? Bakit gano'n? Ganun na. May question ako, sir. Oo. Pinangalanan kahapon ni Kati Pilan, si Alteco. Okay. Sa inyong opinion po, sir, sa PIDEA agent, visible po ba yung Side effect. yung na magpapakita na isa siyang kasama siya sa Pulveron Boys? Alam mo, bilang isang ahente, no, dating alagad ng batas, dating ahente ng PIDEA, no, hindi kasi ako babase doon sa mga ganong ano lang. Sa amin kasi, pumabase kami doon sa chemistry report. Yan, diyan kami pumabase. Dahil sa amin kasi, nagpapayal kami ng kaso. Pero, bilang opisyalis ng gobyerno at naaakusahan na ikaw ay gumagamit o nasa impluensya na ipinagbabawal na gamot, eh dapat marapat lang mag-voluntary drug testing ka na. Magpa-drug test ka. Para malinis yung Para malinis yung sistema mo. Sir Jonathan, meron lang akong isang tanong ha. Kasi, di ba marami sa mga Pilipino ngayon, hindi nila alam kung ano yung side effect, kung ano yung makikita mo sa itsura ng tao, kung siya talaga gumagamit o hindi. Ano-ano po ba yung mga mapapansin natin sa isang taong gumagamit? Oo, una, yan, yung mga, yung mga mannerism, na uncontrollable mannerism, katulad ng mga, tapos yung paiba-iba ng, ng takbo ng pag-iisip. Yan, yan yung, pasiro sa pagkain, hindi ka matulog, marami na, maraming mga manifestation. Pero, lalo sa amin, pinaalagad ng batas, nagre-rely kami doon sa chemistry report. Doon kami nagre-rely. Kasi nga, pagkadating sa korte, ang hinahanap na pruweba is yung, yung scientific evidence na galing sa mga expert na test. Pero yung puti niya dito, hindi pa pwedeng ebidensya yon. Yun. Kumbaga sa sa common tao, no? Yes. Sa common tao, talagang ang magiging perception kung hindi si Paul, pulbos. Diba? Mamimili ka lang naman eh. Baka si Chin Ikaw Chansu. presidente ka ng Pilipinas, tapos tumulo yung uhog mo, ginanun mo, tsaka bumaba ka na sa sakyan, at pupunta ka rin sa red ceremony, sumaludo ka. Kumbaga sa yung sipon mo, pinahin mo ng di ba? Ba't hindi tumulo, Ganun, Hindi yun. ibig sabihin, sir, wala siyang kasamahan na nagsabi na, ay sir, yung ko. Meron nga eh. Wala sigurong, kumbaga, siyempre, may kikibuba doon. Ito yung pinaka-highest na official ng bansa, di ba? Kung nasa kotse man, doon siya sumisingot, di ba? Doon siya sumingot na agad. Yun, di ba? Yun yung, doon eh. Kaya nga, dapat, magpaliwanag siya sa pamamagitan ng drug test. Kasi nga, yung sinasabi ni Kati Pilan, every 30 minutes, naglalak yung epekto. O, ibig sabihin, kaya hindi ka makapagpa-drug test dahil nga, hindi mo matiis na hindi ka sisinghot. Yun yung, hindi mo matiis na hindi ka sisinghot. Kaya hindi siya makapagpa-drug test eh. Kung ikaw naman, parang sundot pa lang na kung meron lang, tsaka di ba? Pero hindi, nakikita, gano'n na eh. Gano'ng kalakas tumira yun? Yung gumaganon-ganon. Yung pa, maniniwala kayo na yun, may isang buwan o isang taon lang. Di ba? Para gumaganon yung ibig sabihin, mayagin yun. Kasi di ba tayo pag nasa vlog kami, nasa live kami, nagko-comment kami, ang lagi na sinasabi, pulburon, white powdery substance, West Philippine Sea. Ano yung masasabi nyo? Si BP Inday na nagsabi. Okay in video. Kasi tingnan nyo ako, bilang alagad ng batas, bilang ito yung expertise ko, drugs eh. Drugs ako eh. Yan expertise ko. Hindi naman po pwede, nung makita ko yung litrato,
na sumisinghot, hindi naman po pwede detergent powder yung sinisinghot. Ba, ano Di ba? Masama sa... Hindi naman din iodized salt. Meron mo po iodized salt yun yung asin, ha? Gaganon po, as sakit dito na. Baka liwayway, gaw-gaw. Naliligo nga lang tayo, di ba? Mamasukan lang ng... Kagaya ko, malaki ilong ko. Pag naliligo ako, may naliligaw na tubig, lalo pag shower, di ba? Ang sakit kaya sa ilong, maluluwa ka talaga. Di ba? Maluluwa ka eh. Talaga, meron po ba? Nangyari sa bansa natin ngayon. Dapat kung sincere siya, sir, magpapaliwanag sa public, no? Kasi hawak naman nila yung PDD po. Ang problema dito, no, nagkaroon na tayo, andyan na si BBM. Yan, kamay-kamay lang. Ayan. Buwang. Ang mangyayari lang dapat dito, no, yung law enforcer, dapat sila meron naman silang no, kung mga sa voto proprio, voto proprio investigation. Dapat mo bang baliwalain yung sinasabi ni Kati? Wala. Yung... Magulo, dyan si Buwang. Kala kayo, water cannon tayo. Sir, nasabi mo yung law enforcement. Kasi meron sa aking nag-tip na yung 3-star general is 300,000. Yung 2-star general, 200,000. Then yung 1-star, 100. Tapos yung mga colonel is 50,000. Para saan? Para hindi na sila makialam. Pero by detachment yun, sir, hindi sila pinatawag sa Malacanang. Sila mismo ang pinupuntahan. A1 yan, sir. Mamaya bubulong ko sa iyo kung kanino. Pero maliit naman yun. Hindi, ano lang yun, kumbaga, Ano ba yun? Linggo? paambon lang. Ano yun, lingguhan? O ano? Yun, sir, ay payula. Hindi pa payola yun, kasi ibang payola eh. Talagang buwanan yan eh. Grabe, ng pera natin, ano? Kaya nga yung tanong ko kagabi sa live ko is, pera nyo ba yan? Tama. At higit sa lahat, meron pang isang chismis na hindi lang pala siya, di ba? Oo. Yung sabi ni Miss Cathy. Oo. May nagsabi kasi sa akin na yung mas bata na. Buo sila, arkila sila ng isang hotel, mag-iimbita sila, tatawag sila doon sa mga kaibigan, which is siguro kasama yung anak ni Miss Cathy dati, Oo. na 6.5 per head, unlimited coke. Pero yung bayad na 6.5 per head, wala sa kanila yun, maliit na pera yun eh. Kumbaga para magkasiyahan lang sila sa unlimited coke sa isang hotel kung saan sila, ganun po ang nangyayari. Kaya nga, alam mo, no, nakakatakot nakakapag-alala, yung mga kabataang artista. Diba? Yung kabataang artista na nandyan, na i-involve yung sa mga sinabi ni, kasi may sinabi ito si Cathy, na yung anak, dalawang anak, Pinangalanan. baka hindi pinangalanan, hindi natin papangalanan. Basta Correct. dalawang anak. Kaya lang, ang nakakatakot dito, yung yung kapakanan ng mga babae o lalaki na kabarkada. Di ba, may mga artista pa nga na nakakasama, di ba? Kinakaibigan nila. Kinakaibigan. Paano kaya yung mga yun? Hindi ba si Congressman, sir, nakarehab na yun? Congressman. Basta si Congressman. Nakarehab ba? Oo, sabi ko daw. Kaya nung nawala, Anong nawala? Kasi, nung nakaraan nasa birthday eh. Nasa birthday. Sa ibang bansa sila nagpaparehab. Baka, ang tawag doon, nagpapa-detox. Ganun ba yun? Detoxification. Para malinis. Sir JM, isa na lang Naku-curious lang ako eh. Kasi di ba, puro tayo hair follicle. Ano ba yun? Kunyari, minsan ka lang gumamit, gaano tumatagal yon pag hair follicle? Yung kunyari, hindi ka naman araw-araw every 30 minutes. Tatapatin ko kayo, hindi ko rin alam kung ano yung, lalo-lalo yung mga visa-visa. Kahit kami, ahente ng Pinaya, basta bigla magkasinarado yung, pagka hindi kayo pwedeng lumabas ng compound o ano, yan na, may drug test na. Basta sinarado. Wala nakakalam nun. Basta bigla isasarado. Diyan kayo, titipunin kayo.
Para kayong mga sisiw na biglang sinarado yung pulungan. Tapos lang tumantestin. Yun, tapos yan, pipila kayo. At magdadrug test kayo. Ngayon, doon sa validity o doon sa, ano, tawag dito, no? Yung kung kailan yung ang sinasabi, mas mabisa yung hair follicle at yung drug test. Ay, yung blood test. Tsaka yung finger. Fingernail. Pero mas yung yung common yung hair follicle. Kagaya yung ginawa ni Congressman Kulong Duterte. Correct. Paano kung kalbo? Yan. Kuko, sir. Paano kung kalbo? Yan, si Agent Morales. Ang yabang-yabang, magpapa-hair follicle. Ito yung pulpul. Correct. Buhok sa kiligil Sir, kan walang bulbul lahat, sir. Kilay. Kasi, Kilay. kilay. Yes. Kasi, pagka binulot mo yung kilay mo, di ba? Binulot mo gano'n. Kaya, ayan, merong yan, parang bisa sa dulo. Yun. Kasi ito, kumbaga sana sa atin, walang Malaysia. Yan, kahit wala ka dito, yan, may mga bukal na pag-iilis sa atin. Iba kalpo. Sinasabi na, hindi, kontaminado kasi nagpapakulay. Dito. Ganun. Pero anong masasabi nyo kung magkaroon ng ng hair follicle test challenge? Ay, sasali tayo. Palagay nyo, sir? Mas maganda. Mas maganda, no? Kaya, yan naman, Kaya ako, yung sinasabi, ewan ko kung totoo, na nanawagan na raw ang Iglesia ni Cristo. Wala pa Para, akong yung sinasabi. confirmation. Ewan ko kung totoo yung kumpirmado ba yun. Na Tama yung email. nanawagan na raw yung sa Net 25, parang gano'n. Si Marcoleta. Sinabi na? Nag-ano talaga siya, nagsabi siya. O yun. Kung yan, kung totoo man yan, talagang maganda at welcome development yan. Tingin mo ba, kunyari, totoo nga yun, yung Iglesia ni Cristo na nawagan sa hair follicle, kaya silang ipasara rin, katulad ng KOJC? Ay, hindi. Sapagkat ako'y naniniwala ang Iglesia ni Cristo tumutulong yan, pero hindi tumatanggap. Kaya hindi nila kaya. Oo, andito tayo. Iba't iba yung paniniwala natin. Pero yan, kapag ka nagpasya ang pangangasiwa na Iglesia ni Cristo, yung kanilang mga miyembro sumusunod, tumutupad. Meron man dyan na tumatalikod, iba yun, pero majority dyan talagang iisa ang boses. At nangyari yan, panahon ni Pinoy, dyan sa crossing. Ilang araw sila dyan, ilang gabi. Yes. Diba? Nandyan sila. Oo. Nandyan sila. Kaya, diba, meron din silang parang ipinaglalaban. Meron silang pinupuis. Yun yung Kaya, yung ginagawa nila sa sa KOJC, hindi nila magagawa yan sa Iglesia ni Cristo. Hindi nila magagawa. Pero hindi malayo, sir. Na Kung nagawa nila sa KOJC, hindi rin nila magagawa. kasi Kasi ultimo hindi nyo pala kaya yung mga politiko kasi nakaasa sa tulong ng Iglesia ni Cristo. Common na yan Common na sa lahat, sa karamihan ng tao dito sa Pilipinas. Black hole. Common na. Oo, kasi yung desisyon ng pangangasiwa nila ay yun din yung desisyon ng kanilang mga tao. Common na yan Kaya yan, talagang hindi nila kumbaga sa pag-aawayin nila para silang nag-ampo sa bigas. Yan. Kaya nga ako sa inyo, magdananalangin kayo, manalangin kayo na ang Iglesia ni Cristo, yun ang manawagan. Kasi kapakanan din ng kanilang miyembro bilang mga Pilipino. Kapakanan. Dahil takot ang politiko dyan. Takot sila dyan. Sir, ibig sabihin ng kaya lang ni BBM, KOJC lang, gano'n? Oo. At si BP Sara. Subukan nila tanggalan ng security ang Iglesia ni Cristo. Subukan nila bawasan ng security
yung Iglesia ni Cristo. Tuwag pala si BBM. Oh. Di ba? Oh, tuwag ka. Aray. Ha? Yung ginawa mo sa kay OGC at saka dyan kay BP Sara, hindi mo kayang gawin sa Iglesia ni Cristo. Tuwag pala si BBM. Sige, Marbil, bawasan mo ng security ang Iglesia ni Cristo. Yan. Tuwag pala kayo. Huwag kayo. Diba?